Next question na po tayo. Meron tayo ditong question from Val Ninar and yung sabi niya kung pag pinutol daw ba yung jungle vallisneria, pwede daw ba itanim yung kaputol or tutubo ba yon or hindi? Sasagutin natin yan. Saktong-sakto kasi dito sa ating drip plant box, meron tayo ditong jungle vallisneria and bibigyan kita ng example. To answer that question, hindi po tutubo yung mga kaputol ng ating jungle vallisneria kapag tinanim mo. For example, pag ginupit mo dito yung jungle val, pag tinanim mo yung the rest, yung ibabaw, hindi na po siya tutubo. Makikita nyo po dito na ang jungle vallisneria ay isang rooted plant. So yung roots niya ay nanggagaling mula dun sa kanyang rhizome. Itong isang bulto na to, ang tawag dito ay rhizome. Dito lang tumutubo yung root system ng jungle vallisneria. Hindi siya tumutubo sa any parts ng leaves ng jungle vallisneria tulad ng other stem plants natin. Sa kung paano naman po tumutubo ang jungle vallisneria, tinutubuan po siya ng runner. So makikita mo na itong rhizome na to, meron siyang kadugtong na parang gantong stem. Yung mga ganyang stem, tutubuan na naman niya ng bago na namang rhizome and dun uusbong yung bago mong jungle vallisneria. Ganito naman po yung example ng stem plants na sinasabi ko kanina. So, etong mga stem plants, ang tawag sa kanila is parang cut and plant lang. Kahit saang part ng stem ng plant na to, na ikat mo sila, pag nilubog mo sa lupa, tutubuan na naman sila ng bagong ugat. Makikita mo na dito within the stem ng plant na to, bawat usbong ay tinutubuan ng mga ugat-ugat and yan ay pwede mong ibaon sa lupa. Same goes with our Ludwigia Red Rubin. Ito rin ay isang klase ng stem plant. Pwede mo itong gupitin, tapos tanim mo lang sa aqua soil, tapos tutubo ulit siya. Ito yung gusto ko sa Red Rubin. Tingnan mo, pwede siyang submerged, pwede rin siyang immersed. Sobrang ganda niya tingnan. So ayun lang po, I hope I was able to answer your question. Thank you so much sa pagtatanong sa Drip by Vinci.